alin ang mas credible, ang second coming ni Cristo sa Kristyanismo at saka sa Islam? Teka lang, credible saan siya? In the sense of what? Di, clarify ko Alin lang ang mas... kasi credible na sino yung babalik na Jesus? hindi kasi pareho tayo naniniwala na may second coming, di ba? Oh, so anong pagdidebatehan natin dyan? Pareho naman pala tayo Ang naniniwala dyan. pagdidebatehan natin, alin ang mas actual? O bahala ka na kung anong term gusto mong gamitin. Mas may sense? Ikaklaro mo lang kung alin yung dapat i-content natin kasi kung i-content natin pagbabalik niya, there is no point of contention dyan sa topic na yan. Kasi same laman tayo naniwala kayo, babalik kami din. So wala siyang direct contention talaga sa subject. Ano yung mga main reason bakit babalik si Cristo? At the same time, magkaiba syempre tayo pag ginamit niya sa Islam. So ibahin mo yung wordings ng tema. Kasi kung ipe-present ko si Kristo babalik, anong kukontrahin mo doon? Hindi, ibig kong sabihin ba? Kung i-affirm ko sa isang proposition, sabihin ko sa live, si Kristo ay babalik, si Jesus ay babalik, anong kukontrahin mo doon? Kaya nga sabi ko sa'yo, alin ang mas credible sa second coming? Yung Kristo ng Islam o yung Kristo ng... Kung ganon, ganito na lang. Kung ganyan ang topic mo, eto na lang, alin ang totoong Jesus? Jesus ng Quran o Jesus ng Biblia? Ganon ang magiging contention ko dyan. Hindi kasi nga subject natin yung muling pagparito ni Kristo. Hindi nga bro, pareho nga tayo naniwala dyan. Kasi wala kong kukontrahin dyan sa Islam. Kung babalik siya, hindi ko kukontrahin yan, babalik din siya eh. Ano ba kukontrahin mo sa pagbabalik? Wala ka kukontrahin doon. Ang kukontrahin nga natin kung alin ang mas credible na kapatid pinawala. Halimbawa, sasabihin mo, kasi babalik si Kristo siya dito bilang Diyos para parusahan yung mga hindi nananampalataya. Tapos so kung ganon, hindi sensible yung topic. Mas magandang topic, Diyos ba si Kristo o hindi? Ganon na lang ang topic. Kasi kung yun naman pala ang pinaka-hidden hidden content ng affirmation mo, doon na lang tayo sa topic na si Kristo ba ay Diyos. Kasi kung mauuwi tayo sa Diyos si Kristo, babalik din dahil Diyos, edi walang sense yun na pag-uusapan natin yung babalik siya. Magpag-uusapan lang natin yung state niya kung divine o hindi. I-clarify ko lang ha, anong kukontrahin mo doon sa pagbabalik ni Kristo sa Biblia? Alamin ko nga kung ano ba kukontrahin mo doon. Halimbawa, bigay ka sa akin ng reason bakit siya mo din magbabalik. Bakit siya babalik? Siyempre magbigay ka naniniwala sa akin kami ng dahil siya ay Diyos. Hindi mo uuwi nga tayo sa Diyos siya o hindi. Doon nga patutungo yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-debate na lang natin yung divine state niya kasi doon naman mo uuwi lahat yun eh. Ito guys, for the sake na magkaintindihan tayo dyan. Para mas maganda. So ito present ako sa'yo kung anong reason. Sa amin, ito yung reasons kasi. Kaya siya babalik kasi siya una, siya ay Diyos. So basically, magja-judge siya. Pangalawa, may second resurrection. He will resurrect the dead. Pangalawa, merong 1,000 years of reign. Yun. Maganda. Oo. Para maging perfect ng everything. Wala nang carnalities. Kasi kung itatanong ko sa'yo yan, ito ha, example lang kita dyan ha. Halimbawa, tinanong kita, ayon sa Quran mismo ha, yung mababasa ha, ayon sa Quran, ano ba ang gagawin ni Kristo sa lupa pagbalik niya? Yun ang maganda. Oo. Ang tinatanong ko sa iyo, sa inyong Quran na mababasa sa inyong Quran word for word, kahit any translation, ma-Arabic man o Tagalog, sa kanyang pagbabalik sa lupa, ano bang gagawin niya ayon sa mababasa? Sasagutin kita. Siyempre, kaya ka magtatanong doon, meron akong presentation din sa una, di ba? Magkakaroon pa rin tayo ng first presentation. Tapos papalang halimbawa, pupunta siya rito, yung sinasabi, di ba, common na napapanood nyo, papatayin niyo yung mga antikristo, ganito, mabubuhay pa siya, ganito. Ako kasi nagtanong sa iyo kanina, kung meron ka bang may presentang verse sa Quran na kapag bababa siya, ano bang gagawin niya? Isang verse lang. Kasi ako may mababasa ako sa Zechariah chapter 14, Revelation chapter 21, 22. Maghahari siya. Chapter 10, 19, 18, 19. Maghahari siya. He will destroy the Antichrist. Mababasa ko yun. Sa iyo, pagbalik ba niya, ano bang gagawin niya base sa mababasa sa Quran? Anong talata? Ano bang exactly gagawin niya? Sagutin kita sa paksa na gano'n. Halimbawa lang. Sa Quran, halimbawa, kukuha ako ng talata, hindi ko palang bisado kasi kaya nga tinawagan kita, mapaturo ko sa iyo mga screen sharing, ganito. So, bakit kailangan siyang tanungin? Bakit kailangan siyang suliin? Kasi nga, darating si Jesus Christ, biblically, the same
siya ay nakatayo sa kanan ng Diyos, hindi upang humatol, upang magkaroon ng judgment sa pamamagitan ng Diyos at magkakaroon ng tanungan. Halimbawa, sorry sa kung ganitong ganito sasabihin ko. Babalik si Kristo para pakabanalin ang lahat. Pero sa kanilang Quran, babalik si Kristo, hindi niya mapapatino ang lahat, hindi niya mapapa-perfect ang lahat. Kasi nga pagdating sa langit, meron pa rin sa Islam, meron pa ring sex in heaven. So hindi niya mapapatino kahit sa pagbabalik niya, pangit. Magiging offensive yun sa'yo kung gano'n ang sasabihin ko. Hindi offensive sa akin yun. Kasi Okay lang sa'yo yan. may reference kang gagamitin eh. Pero ako magre-repeat naman ako, di ba? Sige. Maganda, di ba? Pwede naman yan. Sige. Ang sa Quran ninyo, Surah chapter 355, ang sabi dito, I will cause him to die and I will raise him up to myself. So, siya mismo magkukos ng kamatayan. Hindi ko lang alam doon kung kailan siya mamamatay kasi useless. Kasi ito babalik daw siya para mamatay. Ganun ba yun sa inyo? Babalik siya para mamatay? Yes. Hanggang datnan siya ng kamatayan at siya ay signs, tanda ng ang tawag nito, yung end of the world. Pero major kasama siya sa major sign, ba't hindi pa doon magtatapos? Parang ganito, diba? no? Tinatanong ko kasi, pagbalik niya sa Islam, pagbalik niya, mamamatay siya, di ba? Tama ba? Mamamatay siya. Base sa natutunan sa ay mag-i-exist pa siya. Magkakaroon pa siya ng normal na buhay. At pagkatapos, aabutan siya ng normal na kamatayan. Di ba? Kaya nga sinabi siya doon, the day I die, at ipinalik. Ang tinatanong ko nga kasi gusto kong maging malinaw, paki-explain mo naman sa akin kasi ito nakalagay kasi yun nga eh. Halimbawa, bigyan kita halimbawa sa 355 to basahin ko lang. Sa islamawaken.com to. Sabi dito sa Arabic muna. Idkhala lahu ya'i Isa. English mo na lang, medyo hindi ako nakakabasa ng Arabic. Teka lang bro. Mutawafika warafi'uka. So siya daw ay kukunin. Lord God said, "Oh Jesus, verily I shall cause thee to die. I shall cause thee to die." So ang ala daw ninyo ang magkukos ng kanyang die. Ng kamatayan niya. Kailan ba ito mangyari? Kasi buhay pa siya. Yeah, I understand na buhay pa siya. Ang tanong ko dito, kailan ito mangyayari? Yung I will cause thee to die, kailan mangyayari yan? Of course, pagkaroon na ng second coming, kaya nga yung pangalawang pagbalik niya rito, tatanungin pa siya ng Subhanahu wa Ta'ala, sinabi mo ba sa kanila na ikaw ay sambahin at ako at tugma para sa kanya yung parang gawin siya Diyos? So mamamatay siya sa second coming. May tanong ako dyan sino bang papatay sa kanya? Hindi bro, sabi dito, I shall cause thee to die. I shall cause thee to die. Ang tanong, sino papatay? Subhanahu wa Ta'ala, I will cause him to die, kagaya ng lahat ng tao, ang ala ang magbibigay ng kamatayan at pagkabuhay. Tama? So, naintindihan ko yan. Ang tanong kasi doon, siya ba'y papatayin o kusang mamamatay? I will cause him to die, pero hindi sinabi niya kung paano mamamatay. Okay nga, ibig ko sabihin, walang papatay o may papatay? Wala. Cause him to die means hindi siya papatay ng ala. Dadaan siya sa natural na proseso. Kaya nga kung mababasa mo yung mga ibang kwento at katuruan sa Islam, mabubuhay pa siya, magkakaroon pa siya ng asawa, hanggang sa dinatnan siya ng kamatayan, lahat ng tao ay dumadanas. Parang ganito ba siya? Mamamatay, di ba? Mamamatay siya. Mabubuhay siya. Hindi siya papatay ng ala. Ang tanong ko kasi dyan, dito sa yung siya ay mamamatay, ang tanong ko kasi dyan, siya ba'y mamamatay before mamatay ang Antichrist o after mamatay ang Antichrist? Hindi kasi, siya kasi ang papatay sa Antikristo. Yung iba nga sinasabi yung baboy. Yeah, the question there is, bago niya patayin si Antichrist, namatay na ba siya muna o after niya mapatay si Antichrist, saka na siya mamamatay? Paano ba? Paano mangyayari mong papatayin kung ikaw ang una mamamatay? So so ibig sabihin, mamamatay muna bago niya papatayin. Dalawang kategorikal lang bro Dalawang kategorikal lang. Mamamatay muna siya bago niya magpapatayin sa Antichrist o papatayin niya muna si Antichrist bago siya mamamatay? Paano ba? Papatayin mo na. Bago siya mamatay. Si Antichrist mo ng unang matigok bago si Christ. Yes, hanggang sa katulad doon sa Biblia, magkakaroon ng kasaganan, magkakaroon ng normal. Kung paano yung sinasabi sa Biblia, yung magiging, di ba, yung wala na yung taghihirap, magkakaroon ng maganda. Kasi nga kailangan, mahirap kasi palawanan kung wala akong hawak na reference. Kung hindi ko pa masasagot yung tungkol dun sa the day I die. Parang lumalabas bro, no? Parang ganito, no? Nung mapatay niya si Antichrist, hindi pa perfect si Christ kasi mamamatay pa siya.
So, ibig sabihin, meron siyang time limit ng kanyang physical existence. Kaya lang kahit sa pagbaba niya, hindi pa perfect ang world kasi may mamamatay pa. Tama ba? So, kaya mag-exist pa siya, pagkapatay niya sa Antichrist, yung sinasabi, yung mga baboy. Pero pagkatapos ng buhay pa siya ng normal, kasama natin, mag-perform siya ng prayer, ng sala, hanggang sa post niya ng kamatayan, siyempre alam natin, Kasakit. ang pupos ng kamatayan sa lahat ng tao, siguro magkakasakit, siguro tatanda, hindi natin alam. Parang ganito, parang may half-life ang tawag dyan sa science, half-life, yung tatanda kang. Isa yan sa mga itatanong ko sa'yo kasi yung kamatayan ba niya, is it due to the end of the half-life? Yung sa katandaan o sa sakit? Kasi yan itatanong ko sa'yo dyan Hindi natin alam. Wala naman kasi nabanggit. Ewan ko lang kasi nga, nag-aaral pa din ako, yung sabi sa'yo. Bibigyan kita ng hint ng argument ko. Sasabihin ko, si Jesus ng Islam ay hindi perfect. Pangalawa, yun ay imperfect. Perfect in the sense of what? Kasi mamamatay daw siya. Yung dalawa maging argumentation dyan. Kung siya ay mamamatay sa katandaan, ibig sabihin weak siya at saka hindi siya perfect at may corruption pa rin at that time na siya ibababa. Ngayon, Anong kung siya corruption? man ay mamamatay sa sakit, may corruption pa rin ng sanlibutan, may mga sickness pa rin. Unlike sa Biblia na pagbabalik niya, walang sickness, walang anything, walang kamatayan sapagkat siya ay perfect. So dito may kita ninyo kung gaano binabalas hubas ng Islam si Jesus. Kasi si Jesus ginagawa nilang malibog, kantutero, mahilig sa sex. Kasi maghahanap pa daw ng asawa, mag-aasawa pa daw pagbaba. Hindi po tayo papayag dito mga Kristiyano, no? Kalokohan po ito. Ito po'y kalapastanganan sa pananampalatayang Kristiyano sapagkat sa pananampalatayang Kristiyano, si Kristo ay walang carnal mind. Hindi kagaya kay Muhammad na carnal ang utak. Si Kristo ay banal, divine, hindi naghahanap ng carnality. Kaya blasphemy itong Islam Nonsense ang Jesus nila